Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, nakita ko nga po itong post ni Commodore J. Tariela, atapang tao. So, lantaran niya pong sinabi na we have to make sure na ang mananalong president or presidente by 2028 is somebody who is going to pick up what BBM has started. Pero linawin ko again sa inyo hindi sinabi ni Commodore J. Tariela na ang iboto nyo ay kaalyado ni PBBM. Ang sabi niya, ang iboto nyo yung kayang tapusin, kayang ituloy ang mga nasimulan ni President Bongbong Marcos. At totoo naman talaga kasi kung hindi natin ipapagpatuloy ang mga nasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos, sabay baka bumalik na naman tayo sa napakadilim na panahon na kung saan panahon ng katakot-takot. Diba mga minamahal, yung gusto nyo ba bumalik tayo sa merong AJK? Diba wala naman atang merong may gusto doon. Sa panahon ng war on drugs na kahit mga vendors nagtitinda ng balot, diba ay takot nang magtinda sa gabi kasi pinagtitripan ng mga pulis, diba? Na kung sana hindi, protektado naman kami ni Digong diba? Gusto nyo bang bumalik tayo sa panahon na talagang sobra at laganap ang krimen, pati ang dahas? Yung punto sa korupsyon, gusto nyo bang bumalik tayo doon? So ngayon, sa content natin ay pag-usapan natin kung bakit tama ang sinabi ni Commodore J. Tariela. Bakit kailangan natin ng continuity? Ano ang mangyayari? Diba? Conclusion natin, kung bumalik tayo sa mga taong mahilig sa gulo, mahilig sa propaganda, at mahilig sa dahas. Hindi nyo ba nakita na ang peaceful, diba, ng ating admin ngayon? Kasi ang administrasyon ay iba. Admin ni PBBM ay iba sa ibang admin. Progressive, diba? Transparent. Hindi ko naman sinasabi na perfect si President Bongbong Marcos, pero malinaw ang direksyon niya. Meron siyang reform, meron siyang unity, at merong modernization. Kasi kung babalikan nga naman natin yung nakaraan, yung AJK, libo-libo po ang mga nawala. Buhay po ng mamamayang Pilipino according sa record ng PNP, 6,000. Pero according naman dito sa Rappler, 30,000 plus. To be exact, 'di ba? Sa record naman ni Chel Jokno nasa 20,000 plus. So ang iba pineke pa ata yung record na ipinasa, isinumite diyan sa PNP. Yung war on drugs ni former President Duterte, nakita naman natin na walang masyadong klaro at malinaw na resulta. 'Di ba? Yung corruption mismo sa loob ng mga proyekto talagang sobrang laganap. And up to this moment, dinidinig yung sa flood control. Tapos, imbis na magkaroon ng disiplina nung panahon ni former President Duterte, yung mga tao ang natakot. Sila mismo ang disiplina sa sarili nila kasi kung hindi nila didisiplinahin yung sarili nila, baka sila yung, di ba, maganon. So ngayon, ano nga ba talaga yung totoong mensahe ni J. Tariela? So unang-una makikita nyo dyan, continuity. Yan yung gusto niyang ipamukha sa atin. Hindi loyalty. Huwag kayong maging loyal kung sino yung patron ninyo. Ang kailangan natin dito yung taong kayang i-continue yung ginagawa ng present administration. At madami nga pong nag-react, mga minamahal. Pero kung iintindihin yung sinabi ni J. Tariela, yung pinopoint out niya dyan, huwag kayong maging loyal sa sa mga politiko. Kasi ang mga politiko, come and go lang yan. 'Di ba? So ngayon, dapat yung mindset ninyo, yung taong pwedeng i-continue yung ginagawa ng admin, 'di ba? Dapat huwag kayong magbulag-bulagan. Continuity and commitment. So, ang gusto niyang sabihin, dapat tuloy-tuloy na progress, 'di ba? Yung leader na kayang magpatuloy sa reform, 'di ba? Sa transparent na governance. And tama lang naman yung a gentle reminder ni J. Tariela, we have to make sure, diba? Sabi niya pa nga, na dapat ang susunod na presidente ay hindi babalik sa luma at madugong style ng pamumuno. Ay, nabubul si Mima.
So ngayon, ano nga ba ang sinimulan ni President Bongbong Marcos? Yung pinakasikat ha. So na-research ko yan. Una na nga po dito is yung economic stability. Yes. Pangalawa mga minamahal, nawala. Foreign relation. Tapos, rule of law and transparency. When we say economic stability, record high investment, 'di ba? Tungkol nga po dito sa mga modernization projects at pagiging matatag na piso. So, PBBM focus also on agriculture and digital infrastructure and energy independence. So, yan po yung economic stability, one of the famous achievement na ginawa ni President Bongbong Marcos. Pangalawa, foreign relations. So, ano nga ba yun? Balanced diplomacy. Diba? So, kaibigan ng lahat, diba? Kalaban ng wala. China lang naman talaga yung umaatake sa atin. Hindi natin kinakalaban ng China. Sila yung nakikipag-away sa atin. So, President Bongbong Marcos elevate our global standing sa pamamagitan ng respeto, hindi sa pamamagitan ng tapang-tapangan. Diba? And pangatlo, rule of law and transparency. So mga kababayan, what is the rule of law and transparency? Nakikita naman ninyo na meron tayong ICI. And it only means na we have check and balances. And sa mga investigation, bukas po ang ating admin for transparency and public accountability. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na kapag nagsalita ka, baka mawala ka na lang bigla. Diba? Baka maging isang kwento ka na lang. So yes, may basihan naman ang mga sinabi ni Commodore J. Tariela na ang dapat manalo sa 2028 ay hindi sisira sa ganitong nasimulang foundation ni PBBM. Pero hindi sinabi ni J. Tariela na kung sino man ang i-introduce si President Bongbong Marcos, yun ang iboto ninyo. Baka nagkakaroon kayo ng misperception or hindi pagkakaintindihan. Imagine this, kung mananalo sa 2028 yung kandidatong puro na lang galit, diba, gusto ng revenge, diba, or ibalik ang lumang sistema, what will happen to our country? Babagsak ang investment. Yung investor confidence babagsak. Babalik ang police-military abuse. You want that? Na mangyari ulit, mga minamahal, baka nga bumalik yung AJK or war on drugs. At syempre, lalaganap ulit ang korupsyon. Kasi kahit nga SALN, diba, dapat dadaan muna sa ombudsman. So, yan po yung mga nakita natin before, 'di ba? So that hindi na natin dapat maulit pa yung mga ganyang klaseng sistema. Make sure this 2028 is continuity, pro-reform, progress, modernization, 'di ba? Not regression yung iboboto natin. Kasi kung hindi tayo ang pipili ng tama, tayo ang matatalo. At the end of the day, tayo ang babalik sa panahon ng kadiliman. Sa mga tao bumabatikos nga po dito kay J. Tariela, masama bang magtanong? Masama bang magbigay ng opinion? Hindi niya naman sinabi na, iboto niyo kung sino gusto ni BBM. Diba, wala naman siya sinabing ganyan. Ang punto niya lang is manatiling maayos, at ang iboto natin yung kayang bigyan ng proteksyon ang sistema at maibalik sa mamamayang Pilipino ang tiwala, 'di ba? Dito nga po sa gobyerno. Hindi pwede na every 6 years reset ang mangyari sa atin. Ang gobyerno hindi po yan Netflix series, mga minamahal, na pwedeng palitan kapag naboboard ka. Ito ay institusyon na dapat tuloy-tuloy ang reforma. Pasensya na. Kung hindi sipon, obo. Dami kasing mga kupal. Charis, diba? So, mga proyekto ni President Bongbong Marcos tulad ng modernization, agriculture, digital infrastructure, transformation, ay mapuputol yan kung sakali na ang sumunod na presidente ay pagod. Oo, dahil ang kanyang hinihiling ay makapag-revenge. Ang 2028 election, mga minamahal, malayo pa. Pero hindi po yan name-calling for revenge or name-calling para nga po dito na maging selective tayo. Be open, di ba? Mga minamahal, tulad ng pagboto nyo kay President Bongbong Marcos, we have a justice, right? Di ba? Habang yung iba tahol ng tahol. Wait lang.
Habang ang iba ay tahol ng tahol, si President Bongbong Marcos is doing his best to have a better future, to have a stable economy for the Filipino people. Kaya kung gusto nyo ng leader na tuloy-tuloy ang pag-angat, ang bansa dapat yung leader na hindi anti-Marcos. Yung leader na pro-reform. Kaya sa mga bumabatikos dyan kay DJ Tariela, unawain nyo mismo. Hindi nyo naman pre-nomote itong si PBBM. Pero ang sabi niya lang, dapat yung susunod na presidente ay merong continuity. Nagigets ninyo mga minamahal? Yes, alright. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lamang at ingat mga kababayan.